Ito po mga katribya yung resulta po noong ating pag-spray na ginagawa. Ayan, mga buo po siya. Meron man siyang may sira pero konti. Compare po natin sa hindi po nag-alaga. Kalamansi basta po siya inaalagaan mga katribya at tama po yung gamot po ninyong ginagamit. Ayan o, ang dami po niyang bunga. Ako ay magtutukod po tayo nito mga katribya pagka po ito ay lumaki. Dahil maliit pa lang po siya, makapal na. Meron pa po tayo mga gamais. Yan, yung mga gamais po na yan, yun po yung ating pang Pebrero. Makukuha po yung katapusan ng January. Good morning po sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po umaga, ito, alaga po tayo. Spray ng ating pong kalamansi. Yan, regular na po itong ating ini-spray para po mag-continuous ang ating mga bunga. Kaya kailangan lang natin syempre continuous din po ang ating alaga para lagi po tayong merong mapipitas na kalamansi. Yan. Medyo mainit na po ang panahon. Kaya mabilis matuyo ang lupa. Susunod naman yan, gagawin na po natin dito ay patubig naman ang ating pong gagawin mga katribya. Tsaga-tsaga lang. After po naman yan, meron naman po tayong aanihin. Kasi pag hindi mo natin ito mga katribya po tsinaga, di tayo nag-spray ng ating pong insecticide, ang mangyayari dyan, wala pong matitira ng ating pong mga inaalagaan. Kaya isa po yan doon sa ating sinasabi sa ating mga subscriber, pagka tayo nag-alaga, continuous, para continuous din po ang pamumunga ng ating pong kalamansi. Kasi yan po ang inyo pong magiging income, ang ating mga inaalaga ang mga bunga. Pagka wala yan mga katribya, wala tayong pipitasin. Yan po kasi yung lalaki. Yan yung mga bukong mga maliliit po na yan. Pag nakuha na po yung mga pitasin, sila ang ating magiging kapalit. Kaya obligado po natin siyang bombahin para manatili po siyang buo at hindi po siya salakayin ng mga insekto. O ayan o, ang dami po niyang mga buko. Ayan po yung ating pong pamamaraan ng pag-aalaga sa mga meron ng kalamansi. At meron pong inaalaga ang bunga. Magandang umaga sa inyong lahat. Spray tayo gamit ang ating chargeable. Ayan, maginhawa po ang ating gamit. At napakatipid. Matipid pero sure naman po yung ating pag-aalaga na ayos. Hindi tayo magsasayang ng wala pong kabuluhan. Kaya spray, follow up. Pag mga buko na itong ating kalamansi, kaya once a week na lang po yung ating pong spray. Hindi na kagaya dati na twice a week nung samantalang siya po ay bulaklak. Kaya take note sa ating mga katribya, pagka po gamais na ang inyo pong kalamansi, weekly na po ang inyo pong pag-i-spray. Maliban na lamang kung meron pong mga bagong bulaklak gaya nito. Kaya pagka may bagong bulaklak, maobligado po tayong mag twice a week ng ating pong pag-i-spray mga katribya. Dalawa na po ang ating pong dala dahil nakakainip pagka po isa-isa lang yung ating ni-spray na pagitan. Ayan, mga buo naman po mga katribya po yung ating mga buko. May mga sira din, kaya lang din naman po majority. Hindi po talaga naiiwasan sa ating pag-aalaga na meron talagang
masisiwang ang ating mga insekto. Dahil pag kasi lumipas po yung gamot na ating ginagamit, ang insekto naman po ang sasalisi. Kaya pag salisi nila, ayan, lahat ng kanya pong mga matutusok, ayun, sisira na po ang bunga. Kaya kinokontrol po natin ang mga maninira yung ating ginagawa po pag i-spray. Tsaga-tsaga lang mga katribya. Sa lahat po ng mga merong kalamansi, pag ganito na po ang 2 taon na mahigit ang inyong puno, isa na po na yan ang mga kalakasan ng bunga. Yan ang gustong inaarkila ng mga nag-aarkila ng kalamansi. Yung ganitong taon, alin kasi nila na dyan sila kikita ng maganda. Mas masarap pong arkilahin pagka bata po ang kalamansi. Normal lang po natin ang ating hangin. Saka meron tayo nakalusot po na kalamanda rin, hindi pa natin naaalis. Hila po natin baging dito. Susunod naman yan ang ating aalisin. Konti na lang naman itong natitira na yan. Karamihan na po dyan, naalis na po natin. Kaya lang yun, mga tuyo na rin mga katribya ang ating lupa. Yung kabila di po nag-aalaga, kaya wala pong gano pong magiging bunga yung kanila. Meron silang mga maliliit, kaya lang sira na lang din dahil hindi po nag-i-spray. Kaya tayo nag-i-spray para meron tayong matira, meron tayong anihin. Hindi naman natin maiiwasan na hindi mag-i-spray, gaya na sinasabi ng iba na kailangan spray ng kalamansi. Una-una yan, yung mga lumilipad na insekto na yan ang sumisira po ng mga bulaklak, tapos mga buko. Marami po yan, yung mga insekto na yan, yung mga sumisira. Kaya yan po ang ating inaawat mga katribya. Ayan, may meron tayong mga maliliit po na bulaklak. Halos isang linggo na kasi tayong hindi nakakapag-spray, kaya meron na po uling mga insekto. Basta't po tama po yung inyo pong gamot, ang inyo pong timpla. Ayan, kahit na mahina lang ang buga kagaya nito sa atin, effective, mas makakatipid, mas menos kung okay ang inyong gamot na gamit. Pero pagka hindi okay, ako, lalo na kung yan ay matabang, masisira rin po ang inyong tuwa, dahil wala pong halos matitira doon sa inyo pong inaalagaan. Makikita na lang ninyo yung pong mga ganyang mga gamais, kuha na po yun, kupildong na. Pagka kupildong na, wala na, pauwi na po yun sa pagkalaglag. Kaya isa rin po yan sa pagmamasdan ninyo mga katribya, ang bunga ng inyong inaalagaan. Kaya maging alerto sa ating pag-aalaga para malaman ninyo kung effective ang gamot na inyong ginagamit. Dapat marami, majority ang buo. Pero pagka ang majority yung pong sira mga katribya, sayang ang pagod po natin. Balik uli po tayo sa grade 1 dahil magpapanibago uling bulaklak yung kalamansi nyo, panibagong pataba,
panibagong spray uli. Yung nalaglag na bunga, wala na, di na po natin mababawi yun. Kahit paanong spray pa gawin po natin, pag ang bunga po ay naging kopildong na, wala na po yun, palaglag na siya. Kaya sa tag-araw mga katribya, maganda presyo ng kalamansi dahil konti po yung nagpapatuloy halos ng bunga. Hindi lahat ay marunong mag-alaga, tapos hindi lahat ay mayroong patubig. Na kagaya po noon sa atin, merong iba nakaasa lang po sa tubig ulan. Kaya pag huminto na po yung ulan, wala na po silang gagamitin. Iba, yung may mga stock na drum o stock sa mga mabababang area, ihititan po nila ng tubig. Yan, pag naubos na yon, wala na, hindi na po sila uli makakapagpabunga. Yan, magsasaper uli ang kanilang mga kalamansi. Yan, spray tayo. Para doon sa mga bukong mga maliliit, marami rin yan pagka nagtuloy. Isipin ninyo, nung una hindi mo masyado mapapansin dahil bulaklak po kasi ng tagulan. Pag bulaklak po ng tagulan mga katribya, hindi mo makikita pong namumuti ang bulaklak niya, nakagaya po sa tag-araw. Pero ngayon pagka tayo magtutubig, asahan ninyo, marami pong ilalabas na bulaklak ngayon to, dahil natigang. May pataba man siya, wala siyang pataba, basta't nabusog ng tubig sa tag-araw, ayan, naglalabas po lagi ng bulaklak. Ganyan kasipag ang kalamansi. Kaya malalaglag din po yan pag mahina ang katawan ng kalamansi. Kaya dapat lagi malakas po ang katawan niya, para lahat ng kanyang ibunga hindi niya mailaglag. Yan ang technique kung bakit ang kalamansi pagka maganda puno, nagiging maganda ang bunga, kasi malakas ang kanyang katawan. Kumbaga sa isang nagbabarbel, masilan, may puno kasi siya ng bunga. Ganyan po ang kalamansi rin natin. Kailangan hindi nawawala ang kanyang vitamins. Ayan, isang spray tayo uli, alaga, para sa continuous na pamumunga. At tsaga-tsaga lang. Ayan o, hindi pa tayo mga katribya natapos po dito sa ating pong pitasin. At meron pa tayo natitira na yan, 4 na tudling. Bago po natin itutubigan, dapat napitas na lahat para may panibago uling bulaklak na lalabasan ang ating kalamansi. Ayan, madami pong buko, marami pong bunga. Ganyan kasipag ang ating alaga. Ayan po yung ating pamamaraan. Pwede po ninyong gayahin, i-avail. Pero kung meron naman po kayong pambili ng gamot, power spray yung inyo pong gamitin. Ito kasi sa atin mga katribya ay effective pa yung ating power, itong ating chargeable. Ay, ito po ating gamit. Nakala naman pong ganun pong karami pong bulaklak. Sulit na sulit yan pagka po power spray. Hanggang sa loob may bulaklak, sigurado sahan ninyo dahil bunga nun. Sa atin kasi halos yung mga dulo lang ang meron eh. Maintain lang po natin yung hangin ng ating pong bomba. Merong iba pinaliliguan po yung kanilang kalamansi ng gamot. Wag, sayang po yung inyong gamot
hindi po tayo nagre-recommenda ng paligo sa inyong kalamansi dahil mainit po yan yung gamot na ating ginagamit. Pagka mali pa yung timpla ninyo at sobrang tapang, malulugas po ang inyo pong bulaklak. Nadali naman ng ubang po yung ating buko. Kaya dito mga katribya, mahirap po magtanim po ng buko. Marami na pong mga nasira ng uwang. Kaya gaya nung kalang uwan natin ayun, no? Nadali ng uwang. Hayaan na po natin para makaporma naman po yung ating kalamansi. Tinaniman po natin ng buko po yung pagitan namin ni Tate kasi ginagawa pong daanan po ng mga taga rito. Para hindi na nga po siya daanan dahil meron na po ang malaking daan na. Kaya lang dinadaanan pa rin. Kaya ngayon, yung pong uwang na po ang pumapatay do sa ating buko, hindi na tayo mahihirapan pong paputol para magkaroon po ng space o ng lilim o yung ating araw dumirekta na sa ating kalamansi. Spray tayo. Ang pag-spray dapat ay malamig ang panahon, huwag po mainit dahil mainit po ang gamot na ating ginagamit. Kaya lagi pong payo po ng ating mga binibilan, dapat alas 6 hanggang alas 9 lang. Pag umabot na po ng mga alas 10, init na yon. Mag-iinda na po yung inyong kalamansi, lalo na pag matapang ang gamot na inyong ginagamit. Alaga tayo continuous para meron tayong continuous na harvest monthly. Meron tayo mga katriba pong nagko-comment sa atin, hindi raw tayo masipag mag-comment o sumagot, lalo na pagdating po doon sa abono. Yung ating inventor pangit naman noong iba na pagka daw wala raw bayad tsaka raw sasagutin. Siguro baka siya ganon na pagka may bayad tsaka lang sasagutin nyo ang kanyang tanong. Tayo hindi po ganon mga katribyo. Hindi lang po natin nahaharap po minsan po yung sa dami ng ating obligasyon. Iba nga magtatanong na nga lang, gusto ko agad instant sagot na. Yan, meron tayo tawag. Ito po mga katribe yung resulta po noong ating pag-spray na ginagawa. Ayan, mga buo po siya. Meron man siyang may sira pero konti. Compare po natin sa hindi po nag-alaga. Kalamansi basta po siya inaalagaan mga katribya at tama po yung gamot po ninyong ginagamit. Ayan o, ang dami po niyang bunga. Ako ay magtutukod po tayo nito mga katribya pagka po ito ay lumaki. Dahil maliit pa lang po siya, makapal na. Meron pa po tayo mga gamais. Yan, yung mga gamais po na yan, yun po yung ating pang Pebrero. Makukuha po yan katapusan ng January. Yan. Tapos meron pa tayo mga katribya pang lumalabas pa nating mga bulaklak. Yan, meron na rin po tayo mga katribya nilagay natin na para pa dyan sa ating white flies po na yan. Yan po yung isa rin sa sumisira po sa bunga. Tingnan nyo po ito. Pagka hindi tayo nag-spray ng para pang white flies, yan, lahat po ng dulo po ng bunga ng kalamansi natin, kahit buo yan, kakainin po niya unti-unti. Yan yung tinatawag na isa rin panalagkitan mga katribya. Kaya po yung resulta pagka po nag-aalaga. Pero
Pag hindi natin mga katribya po ito in-spray, wala tayong makikitang buo na ganyan. Majority po dyan sira. Pero kung mo yan mga katribya po ay ate pong nai-spray, buo po siya. Ayan. Dami niya pong buo. Meron rin naman po tayo mga katribya pong palakihin. Matapos po yung ating pagpitas po dito, ito na po ngayon ang ating inaalagaan. Makakaporma na po ngayon yung ating pong mga buko. Kaya kailangan ito masupplyan po ng ating patubig. Pwede pa natin itong sundan pa ng ating abono para po doon sa bunga. Ayan, para lumaki siya. Pwede po natin ito lalagyan ko pa ito ng abono po ni Sir Marvin para dire-diretso na siya. Ayan, dami po mga buko maliliit. Kaya nung matanggal na po ang bunga niya, ayan, naglabasan na po yung mga buko niya. Ang pag-i-spray mga katribya, hindi naman po kailangan paligo. Pagka pinaliliguan po natin ang ating pong kalamansi ng gamot, delikado pa po yan dahil mainit. Lahat pong matapang ang gamot ninyo at yung pong bulaklak ninyo ay kabukahan, kadalasan po yung minsan dyan ay nalalaglag, bay natuturit po ng ating pag-i-spray. Okay lang po mga katribya po yung ating pag na-spray natin siya, yung nabasa lang po siya ng konti o kaya yung mahamugan o yung pino-pino, mahala mas maganda. Menos po kayo sa gamot, menos pa kayo sa yung delikado pong pangyayari. Dahil minsan pagka naliligo po yung yung ating kalamansi, pati yung po yung nag-i-spray naliligo, ay delikado po sa kalusugan. Tayo naman mga katribya, manual naman po ang ating gamit, kaya hindi naman po sa atin na gano'n po siya kadelikado. Katunayan naman, ebidensya po natin, mga buo po yung bunga ng ating kalamansi. Yung po mga hindi po nag-alaga, wala pong ganyan. Hindi po nag-i-spray, mga sira po ang kanilang bunga. Kaya yan po ang ating pong maipapayo sa ating mga katribya. Ngayon po ay alagaan. Hindi po sapat po yung pinaliliguan natin ng kalamansi ng ating pong bomba ay ayos ng ating alaga. Hindi, makikita nyo pa rin yan resulta dun sa bunga ng inyo pong inaalagaan. Pagka po ligo ang inyo pong kalamansi at marami rin pong sira, sasayang lang po ng gamot yan. Pero kung gaya po na sa atin, makita ninyo marami pong buo, marami pong buko, sulit ang inyo pong alaga. Paano mga katribya, ganito na po ang ating pong vlog. Kita-kita lang po tayo po bukas. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.